Duterte impeachment trial. Magandang umaga at happy hump day. Okay, Mark Hernandez, ganun din sa cameraman ko si Rick Dizon ha. Nasa linya na po natin si Congressman Jose Manuel Chel Diokno ng Akbayan Party List at isa po sa prosecutors sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Congressman Chel, magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning! Good morning, Alvin. Magandang umaga sa lahat ng nakikinig at nanonood. Opo, bago po pala yung unang tanong, congratulations muna sa magaling nyo pong performance. When was that? Monday ba yun? Ang galing po. Cool! At nasagot nyo po lahat, nasalag nyo po lahat ng tanong, Congressman Chel. Ay, maraming salamat po, Alvin. Trabaho lang po yan at we're just trying to do our best. Opo, very good and keep up the good work, Congressman Chel. Ano po? Ngayon, kahapon po, ano ang basa ng prosecution? Natibag po ba ang kredibilidad ni Matibag ng depensa o hindi naman? Palagay ko, kita naman natin lahat na solid po ang naging testimonya ni Director Matibag. Hindi naman po siya nasira kasi yun ang pinipilit ng depensa eh. Kinikwestiyon po yung kredibilidad mula sa misis, mula sa kanyang column, parang sinisira po nila yung credibility. So, hindi po sila nagtagumpay, Kong. Ayan ang tingin namin at lahat naman tayo ay maghuhusga dito sa nangyayari sa impeachment. Yan ang kagandahan ng impeachment case. At para sa akin, ang pinakamahalagang na talakay kahapon ay kung ano nga yung nangyari sa investigasyon ng NBI at kung ano yung nakita nila. Opo. Pero hindi naman po, para mapatunayan na pasok sa impeachable offense ang ginawa ng Vice Presidente, hindi naman po kailangan na matuntun ang kinontrata, hindi ho ba? Kasi it appears na parang ganun ang gustong palabasin na, hindi, pag hindi mo yan natuntun, di walang krimen, walang impeachable offense. Hindi naman po ganun, hindi ho ba? Hindi nga. Tama kayo, Alvin. Kasi ibang ang usapan yung pagkasong kriminal ito sa regular court. Ang pinag-uusapan natin dito, ultimo, yung katampatan ni Vice President na maglingkod o magtuloy bilang Vice Presidente. So iba ang batayan natin whether the Vice President is fit or unfit to continue in office dahil nga sa mga pagbabanta niya. At ang batayan nung sinasabi mong fit or unfitness ng isang opisyal, kahit hindi pa naman yan si Vice President, yung ibang impeachable official, ganun din dapat ang batayan, Congressman Chel. Ano po? Paano napatutunayan yung fitness or unfitness ng isang impeachable official? Titingnan natin yung ginawa niyang mga aksyon. Tulad dito, yung Article 4 na yan sa threats, ang nakasentro po dyan ay ngayon lang sa buong kasaysayan natin na nangyari yan na mayroong isang pangalawang Pangulo na mismo yung Pangulo ang pinagbantaan at kasama na rin ang First Lady at ang dating Speaker of the House of Representatives. Opo. Kaya yung, kumbaga, minsan nalilihis kasi yung issue nga, dinadala nila doon sa, wala naman daw proof na meron talagang nakontrata. Well, unang-una, ay hindi naman yan ang issue pagdating sa impeachment. At pangalawa, nabanggit nga ni Director Matibag kahapon na meron na silang mga persons of interest. Hindi lang niya may labas kung sino yung mga yon. Opo. Siguro as a guide na rin sa mga nanunood din sa atin, Congressman Chel, dapat din palaging i-remind na hindi kasi kailangan legal na proof beyond reasonable doubt. Pag ang pinag-uusapan natin ay impeachment, hindi ito criminal trial. Opo. At saka na darating yon kung yun ang maging desisyon ng ating pamahalaan. Pero ang pinag-uusapan natin ngayon ay impeachment, yung sinasabi kong katampatan na maglingkod na bilang Vice President. Yan ay nanggagaling sa public trust. Kasi nga, ang isang ground for impeachment ay betrayal of the public trust. At pinagkatiwala natin sa matataas na opisyal natin yung buong kapangyarihan na galing mismo sa taong bayan. Opo. So, tatapusin po today ang cross-examination, Congressman Chel. Kakailangan pa ba ng prosecution ang redirect sa kaso nitong si NBI Director Matibag?
Talagay ko wala namang masyadong bagay na kailangan pa i-redirect. Pero kung meron man, I don't think it will take very long. At maigi na rin at tuloy-tuloy na itong paglilitis po natin. Dahil pag natapos itong threats ay susunod naman ang confidential funds. Opo, pero as a matter of procedure, pag nag-decide ang prosecution to do ay redirect, edi kailangan din mag-recross? Ganun ba yun dapat? O pwede, kung wala nang redirect, wala nang recross? Tama yun, Alvin. Kung wala nang redirect, wala nang pagkakataon na magkaroon ng recross examination. Pero kung magkaroon naman ng redirect, nasa option ng defense yan kung gusto pa nila recross examination. Ayun. Yung purpose lang naman kasi ng redirect ay kung may mga bagay na lumitaw sa cross-examination na kailangan balikan ng prosecution, yun ang focus dapat ng redirect examination. Opo, at pagkatapos po nito, you will have plenty of time or enough time para sa susunod po na article kasi wala pong impeachment trial ng Monday, wala din po nung Tuesday, hindi ho ba? Wednesday na po next week ang susunod ninyo after today. Opo, dahil sa Lunes ay sona na po. Yes, that's right. Opo. So sa pagdating po ng Miyerkules, sa susunod na linggo, sino po ang magdidirect questioning sa testigo po natin sa Article 2 ng Articles of Impeachment? Ang lead prosecutor para sa Article 2 ay si Congressman Joel Chua. Pero hindi ako sure kung siya mismo ang magsisimula ng pagpe-present ng witness o maaring ibang members din ng prosecution panel. Sino po ba sa private prosecutors ang miyembro ng team na yon? Medyo marami-rami, Alvin. Okay. Oo, kaya maraming naka-assign sa bawat article. Opo, kasi para nakita natin yung pattern na ang ginagawa po ninyo, ang nagpipresent, congressman or congresswoman, pero ang magdidirect actual questioning, private prosecutor. So baka ganun din po ang format po rito sa susunod na article. Iba yan, Alvin, at malamang magiging mixed po yan. So meron mga public prosecutor, meron din private na magpe-present na witness. Okay. Sige po. Di bali po, abangan na lang po namin. Ano po? Pero sa palagay po ba ninyo, ito ang mas mabigat, yung susunod na article, Article 2, kaysa dito sa Article 4? Well, lahat ng mga articles na inihain ng House ay solid po yan at may bigat po yan. Ngayon, siyempre, nasa assessment natin na bawat article kung alin yung talaga nakikita natin na may laman. Although sa tingin ng prosecution ay lahat naman ito ay may laman. Yung issue pagdating sa confidential funds naman, yan yung ibinabang pera kay Vice President. Yun nga na dapat gamitin sa confidential funds. Ngayon, makikita natin sa mga testigo kung paano ba ilalatag ng prosecution itong kasong ito. Opo, at sa palagay po ninyo ay sapat naman ang naging desisyon to prove your allegation kasi may mga pinagbigyan, maraming pinagbigyan, pero meron din pong hindi pinagbigyan ng impeachment court after ng debate ninyo ng depensa last time, Congressman Jel. Yes, at siyempre, we are very happy with the ruling of the court. We will abide by the letter of the order. At tuloy-tuloy ang paghahanda namin, lalong-lalo na para sa unexplained wealth, which will come later pa po. Oh, by the way, Congressman Chel, natanong ko to sa isang analyst namin, bakit po ganun pag dollar or foreign currency hindi pwedeng buksan pero pag peso pwedeng buksan? Sabi ko dun sa kay attorney last time, kako pag magnanakaw ako, ko-convert ko na lang sa dollar, sa US dollar para hindi mabuksan. Well, yung kasing mga naging desisyon ng Supreme Court sa FCDA, sa foreign currency deposits, ay ang tingin kasi nila parang mas may kaugnayan yan sa mga investors na pumapasok dito sa atin. Although, ito sasabihin ko rin sa lahat, actually, nagkaroon na ng mga 2 o 3 kaso ang Supreme Court na nirelax nila yung absolute confidentiality ng foreign currency. We were hoping that the impeachment court would follow suit na i-apply nila itong mga exception na sa tingin namin yun ang dapat iiral. Pero of course,
ay yun ang naging pagpapasya ng court and we respect the court's ruling. Ano po ba ang teorya ng prosecution, Congressman Chel, na marami ding foreign deposit account si Vice President Sara Duterte? Binabase po namin yung aming request doon sa mga datos at dokumento na binigay ng Anti-Money Laundering Council sa Committee on Justice nung nasa House pa itong kasong ito. Opo. And based on that, kaya kami nag-request ng bank accounts sa both peso and dollar or foreign currency. Pero even with the ruling as it stands, we are very confident of moving forward pagdating sa unexplained wealth. Hindi, pero hindi niyo po alam for a fact kung meron nga po siyang foreign currency deposit account. Well, yun yung isang indication. Siyempre, we won't know that for a fact unless that is brought out by the banks. Ang direkta lang makakapagsabi po niyan kasi ay ang mga bangko. Pero base sa aming nakita sa sinubmit na reports ng Anti-Money Laundering Council, sinama po namin sa request namin po yan. Pero hindi pinayagan ng impeachment court. So is that the end of it? Or pwede pa yan mabuksan sa kalaunan at magbago yung desisyon ng impeachment court? O yun na yun? Tapos na, wala na tayong pag-uusapan. Hindi bubuksan kung meron man siyang dollar account. Titingnan natin sa mga darating na linggo kung paano na mag-unfold itong unexplained dahil wala pa naman tayo doon. But as of now, that's the ruling of the court. Sige. Hanggang dyan muna, Congressman Chel. Ulitin ko po, congratulations and good luck po sa susunod na linggo kung kayo man po magpipresent ng kasong yan. Thank you po. Mabuhay po kayo. Ay, maraming salamat din. Tuloy ang laban. Thank you. Maraming salamat si Congressman Jose Manuel Chel Diokno ng Akbayan Party List at isa po sa mga prosecutors sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Piniprint ko kasi kay Camille. Pita ang konti. Piniprint ko yung listahan ng Philippine Star. Meron yung Philippine Star na yung